isang mainam na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Sige po, purihin po natin ating Panginoong Yahweh El Shaddai. At ang lahat po ay, lahat po ng ating mga dancers, tuloy-tuloy na po tayo, no? Dahil maiksi lang po ang ating oras. Yan, kaya tayo po ay iindak, sasayaw para sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Amen. Parang hindi pa sila nakahanda. Amen? Amen! Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! To Christ Jesus! Hallelujah! Sige po mga kamay ang nagsasabi ng Panginoon. Amen! Mahal natin ang Mahal tayo ng Diyos. at siya lang ang besan sa ating mga puso. Amen po ba? Kaya ito, alayan natin ang awit, pagsamba, at pag-indak para sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Glory to God! Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema'y dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Baka Ako'y nawawala sa piling mo. kapayapaan Yapalang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Walang ibang Diyos at katulad mo. Ikaw lamang! Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang! Ikaw Ang lamang sasabihin ko! ang sasambahin ko. Panginoong Jesus! Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo Sa aking buhay! sa aking buhay. Ano? Ikaw ang number one Amen. sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ako ay tinulang mo sa agila. Lilipad! Lilipad ng lilipad sa presensya mo. Kalakasan ko! Kalakasan mo ay kagalasan ko. ang buhay kong ito'y Alay sa'yo. Minsan ba ikaw lamang? Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko.
Holy Praise the One. Lord. Tunay nga na ang salita ng Diyos kailanman hindi nagbabago. Amen. At ang kanyang pagmamahal sa atin kailanman hindi nagbabago. Amen. Kaya't patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon. Patuloy lang po tayo magtiwala sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya't naman ang bawat oras ng ating buhay, patuloy nating ialay sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos, lagi niyang dinidinig ang ating mga panalangin. Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Luwalhati ng iyong pangalan. Bawat oras, walang nga pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig na malungod na pagsamba nalang Panginoon, manalang Panginoon. Bawat oras, walang hanggan, pagpupuri ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig na malungkot na pagsamba. Manalang Panginoon, manalang Panginoon. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Amen. Hallelujah. Bawat Panginoon, inaalay namin sa Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel nilikha. at nilikha. Isang tinig na malugod na pagsamba. Ikaw ang Panginoon. Manalang Panginoon, manalang Panginoon. Sambahin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Sa iyo ang karangalan. Sa iyo ang karangalan, lubos ang kabutihan,
be the glory. Amen. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. Age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcasts on their knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, purihin ka ngayon at magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah hope to be, though
ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakila sa lahat, Diyos naming Amang nasa langit, salamat sa biyaya ng buhay na kalumup sa amin. Salamat sapagkat Ikaw ang aming Amang kumukupkup sa amin. Sa kalinga mo, O Diyos, tiyak po kami ay ligtas. Salamat sa bugnak na Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa aming kaligtasan. Salamat sa tapat mong pagmamahal sa amin, Panginoong Hesus, na kahit ang buhay mo'y hindi mo ipinagkait, ipinagkaloob mo sa aming katubusan. Salamat dakilang Diyos na muli sama-sama na naman kami sa dako pong ito na lumalapit sa trono ng iyong biyaya, Ama at habag, upang sa hapong ito, Diyos, ay patuloy po naming maranasan ang iyong pagmamahal. Pagbuksan mo kami ng pintuan ng puso mo, dinggin mo nawa, Ama, ang aming mga dalangin ngayon sa dako pong ito. At hinihiling din po namin, pagpalain mo ang aming puso't isipan, pagkalooban kami ng iyong banal na Espiritu na ang mga salita mong mapapakinggan ay lubos po naming maunawaan at patuloy, Ama, na ang taglay na liwanag nito ang siya po naming sunod sa buhay namin araw-araw nang patuloy po kaming mapalapit sa iyo, Panginoong Hesukristo. Salamat dakilang Diyos, mangusap ka sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak, sa hapon pong ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah.
At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus kay San Lucas, Kabanata 1, talata 1 hanggang sa susunod na mga talata. Minsan nanalangin si Jesus, pagkatapos niya sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, Ipalagay natin ang isa sa inyo'y pumunta sa isang kaibigan, isang hating gabi, at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sabi ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, Huwag mo nga akong gambalain. Nakatarangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na makababangon, makakaba upang ibigyan ka ng inyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihiling ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusunod. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binuksan ang pinto sa bawat kumatok. Kayong mga ama, bibigyan ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya humingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoong Jesus. Sa Kanya lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, magpakailan paman. Amen. At sige po, pwede na po silang maupo. Muli, isang maganda at mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Pinagpala po. Muli, sa ating Panginoon ay salamat. Muli na naman tayo nagkakatipon. Sama-sama na kung saan ay makalapit sa trono ng mahabaging Diyos. At muli, hindi lang para hingin ang ating mga kahilingan, pangangailangan, bagkos ang kanyang mga salita'y ating mapakinggan bilang kanyang mga anak. Amen? Amen. Upang patuloy tayong makapamuhay ayon sa kanyang kalooban. Nung ang Panginoong Hesus ay nananalangin, matapos siya manalangin, lumapit sa kanyang mga alagad at kahilingan ng kanyang mga alagad, turuan mo kaming manalangin. Tulad ng ginagawa ni Juan sa kanyang mga alagad na tinuturuan manalangin, kaya yun din ang kanilang kahilingan sa ating Panginoong Hesus, na ang sabi po dyan, turuan mo kaming manalangin. Na ang sabi po, kapag tayo po'y nananalangin, ang isang katiyakan, ang sabi po, kapag ang tao'y naghahanap, tiyak makakasumpong. Kapag ang tao'y kumakatok, tiyak pagbubuksan. Kapag ang tao'y humihingi, tiyak ay bibigyan. Kaya ang sabi po, kapag tayo lumalapit sa ngitan ng pananalangin, kung paano nakakasumpong, kung paano binibigyan, kung paano pinagbubuksan, ganon katiyak na saan ang ating kahilingan sa ating panalangin ay makakamtan po natin. Amen? Amen. Makakamtan po natin. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, kailangan tiyak mo na ang iyong linalapitan ay makabigay nga ng iyong pangangailangan. Amen?
makapagbibigay nga ng ating pangangailangan, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Kaya ang turo ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, ang sabi niya po dyan ay ang ganito. Ganito kayo manalangin, sabihin nyo, Ama namin. Sino yung Ama na yon? Ang sabi po sa huling talata nating sinabi po na ating nabasa, ang sabi po dyan, Amang nasa langit. Amang nasa langit. Amen? Napakasarap isipin na kang Amang nasa langit. Amen? Kakaiba. Amen? Kakaiba ka. Pag maramdaman mo na mayroon kang Amang nasa langit, kakaiba ka. Amen? Na dito po, pag sinabing Ama, alam po natin na nais iparating sa atin ng Panginoong Kristo na yung ating tinatawagan kapag tayo nananalangin ay maramdaman nating hindi siya iba sa atin. Hindi rin po tayo iba sa Kanya. Amen? Mararamdaman mo kung gaano kayo kalapit sa isa't isa, kung gaano kalapit ang ugnayan meron po kayo, kung anong relasyon meron kayo dito sa ating tinatawagan, dito sa panalangin itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, na ang sabi po, tawagin niyo siyang Ama. Amen? Ama naming nasa langit. Na dito'y pinakita ng Panginoong Hesus, kung ang mga ama dito sa lupa, ay natututong ibigay yung mabuti para sa kanilang mga anak. Amen? May sinabi pa po kasi, yung isang salita kasi dyan, kung kayong masasama, amen, ay naibibigay ninyo sa inyong mga anak ang mga bagay na mabubuti o makabubuti sa kanila, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Na ang inyong amang nasa langit ay hindi naman masama. Amen? Hindi masama. Kung ang isang masama ay nakakagawa ng mabuti para sa kanyang anak, ang sabi po dyan, tiyak na mabuti ang ating maaasahan. Amen? Tiyak na kung ano yung mabuting ating hihilingin sa kanya, tiyak yun ang ibibigay niya sa atin. Amen? Tiyak na yun po ay ating makakamtan. Na ang sabi nga po dyan, ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Na alam po natin, pag sinabing ibibigay sa atin ang banal na Espiritu, alam natin, yung buhay na kayang ibigay natin sa ating mga anak, may hangganan. Amen? Sa pangita ng mga bagay na alam natin makabubuhay sa kanila. Pero pag sinabi ng Panginoong Hesus, ibibigay ko sa kanilang Espiritu Santo, alam natin yan yung buhay na galing sa Diyos. Amen? Yung ibibigay niya sa atin, mismo yung buhay na galing sa Diyos, hindi buhay na dulot lang ng mga bagay mayroon sa daigdig pong ito. Kapag ang bata ay may pangangailangan, sino ang kanyang hinahanap? Diba? Sino ang kanyang linalapitan? Kanino siya kumakatok? Sino yung kanyang kinakausap para hingiin, sabihin yung kanyang pangangailangan? Di po ba yung kanyang magulang o yung kanyang ama? Amen? Yung kanyang ama, mga kapatid, na ang sabi nga po sa tungkulin ng isang ama na kupkupin ang kanyang mga anak. Amen. Tungkulin ng magulang na kupkupin o ibigay ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Ang salita ng Diyos sa aklat ni Propeta Isaias na isa sa pinanghahawakan ko, ako ang inyong Diyos. Ingatan ko kayo hanggang sa kayo ay tumanda, hanggang sa pumuti ang inyong buhok. Ako ang may likha sa iyo, kaya tungkulin ko na ikaw ay iligtas at laging kalingain. Kung alam mo na ganito ka pinahahalagahan ng Diyos, amen? Kung maramdaman mo lang yung sinasabi ng ating amang nasa langit na sinasabi niya, ako ang may likha sa iyo, kaya tungkulin ko. Amen? Kaya tungkulin ko, aywan ko lang kung hindi ka mapapanatag na lumapit sa Kanya. Amen? Na siya mismo ang nagsasabi, tungkulin ko.
Amen? Bilang inyong ama, ako ang kumukupkup sa inyo. Kaya ang sabi sa aklat na sulat ni Pedro sa kanyang aklat, ang sabi po, ipagkatiwala ninyo bilang anak, anumang kabalisahan mayroon kayo, ipagkatiwala ninyo sa Kanya sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Amen. Ngayon mga kapatid, ang kinukupkup diyan, ang sabi po, anak. Anak. Sino yung mga itinuturing niyang anak? Amen? Tayo yung kanyang itinuturing anak. Ano ang palatandaan na ikaw nga ay kanyang anak? Amen? Ang sabi po dito, ang sabi sa Roma, sa sulat ni Pablo sa aklat ng Roma, kabanata po ay 8, at talata po ay 14, may sinasabi po si San Pablo mga kapatid, at itong sinasabi ni San Pablo ayon sa sulat niya sa aklat ng Roma, kabanata po ay 8, at talata po ay 14, sinasabi niya, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Amen? Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, taglay mo yung buhay na galing sa Diyos. At yung buhay na galing po sa Diyos ay kalarawan ng Diyos. Alam naman magiging kalarawan ng iba yung anak mo. Amen? Hindi ka papayag ng anak mo kamukha ng kapitbahay mo. Hindi po ba? Hindi ka papayag dahil anak mo yan, kinakailangan kamukha mo yan. Amen? Kaya ang sabi po, tayo nagiging anak ng Diyos, nagiging kalarawan niya dahil suma sa atin ang banal na Espiritu, na ang banal na Espiritu po na yan, mga kapatid, ang siyang nagbibigay sa atin ng buhay, nagdadala sa atin ng buhay na galing sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, sabi po, yung mga nagtataglay nito ang siyang anak ng Diyos. Amen. Diyan mo makikilala kasi kapag taglay natin yung Espiritu Santo, hindi tayo nito ilalayo sa Diyos. Amen? Ito yung magdadala sa atin, patuloy palapit sa ating amang nasa langit. Na ang sabi po diyan, maghari ka nawa sa amin. Amen? Kung ikaw ay anak, dapat nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng iyong ama. Amen? Kapangyarihan ng iyong ama. Kaya dito natin makikita sino ang nagahari sa atin. Amen? Kaninong espiritu ang taglay po natin? Diba? Sino ang nagahari sa buhay natin? Kasi dapat, kung ang Diyos ang nagahari sa buhay natin, tulad ng sinabi ni San Pablo sa sulat niya sa aklat ng Roma, kabanata 6, talata 13, ang sabi po diyan, ipailalim ninyo ang inyong katawan sa kapangyarihan ni Jesucristo upang magamit ito sa kanyang katwiran. Kaya diyan mo makikita na ang isang anak ng Diyos na pinagaharian ng Diyos nabubuhay sa kanyang katwiran. Amen? Nabubuhay sa panuntunan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Yan. Pwede natin sabihin na tayo anak ng Diyos. Pero ang tanong, yung buhay bang mayroon ka nagpapakilalang anak ka ng Diyos? Anak ka niya. Amen? Kinakailangan nagpapakilala po na ikaw nga, yung buhay na taglay mo ay nagpapakilala na ikaw nga ay anak ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa aklat ng Efeso, kabanata po ay 4, talata po ay 30, ang sabi po diyan, huwag ninyo bigyan kapighatian ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak sa inyo. Amen? Bilang palatandaan ng inyong katubusan. Amen?
Yung banal na Espiritong sumasa atin, ipinagkakaloob po na ang sabi po, ibibigay ito sa inyo Ama, ang banal na Espiritu. Na kapag ang banal na Espiritu, ang sabi po dyan, yan ang pagkakakilanlan sa iyo ng Diyos. Kapag taglay po natin yan, pagmamay-ari ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos, pagmamay-ari ka ng Diyos. Hindi ka pagmamay-ari ng Amen. Pagmamay-ari ka ng Diyos. Sabihin mo sa pagmamay-ari ka ng Diyos. Anak ng Diyos. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Pagkasarap kapag alam mo kung sino ang nagmamay-ari po sa iyo. At higit sa lahat, kung alam mo kung gaano kabuti ang nagmamay-ari sa iyo. At kung gaano ka kamahal ng nagmamay-ari sa iyo. Amen? Kung alam mo lang kung gaano ka kung amang nasa langit, alam niyo ba kung gaano niya kayo kamahal? Lagi niyo lang tingnan. Amen? Pag oras na nakikita nyo yan, dyan yung makukita, masusukat kung gaano kakamahal ng ating Amang nasa langit. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po, ang mga anak ng Diyos, ang sabi po dyan, Ama, sabi po sa binasa natin, sambahin ang ngalan mo. Amen? Taglay ng isang anak ang Espiritu na kung saan ay nagbibigay karangalan sa kanyang anak. Ang anak ng Diyos, ang sabi po, ang kanyang anak ay sumasamba sa kanya, idinadambana yung pangalan ng kanyang ama, hindi niya sinisira ang pangalan ng kanyang ama, kundi pinararangalan niya ang pangalan ng kanyang ama. Amen? Hindi sinisira, mga kapatid. Alam po natin yan minsan, may mga bata na minsan na makikita mo, may mga magulang nagpundar ng magandang pangalan. Amen? Pag sinabi nagpundar ng magandang pangalan, makikita nyo po sa buong lugar nyo sa isang barangay, makikilala yung kanilang kabutihan. Amen? Pero minsan may mga bata na minsan may mga anak na kung saan, mga kapatid, makikita natin nagiging suwail. Yung mga ipinupundar ng magulang ng magandang pangalan, gano'n na lang sirain. Amen? Ang tunay na anak ng Diyos, ang sabi po, sumasamba sa Diyos. Taglay ang Espiritu na ang Diyos ay laging pinararangalan sa bawat ginagawa niya. Amen? Nagbibigay karangalan lagi sa Diyos, nagbibigay, kapatid, na kung saan ang pangalan ng Diyos na ito ay laging idinadambana sa puso niya, sa bawat ginagawa niya ay karangalan para sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin natin muli ang buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah! Ang sabi po dito sa ating binasa, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ang tunay na anak ng Diyos, hindi po yan basta-basta umaalis sa tahanan ng kanyang ama. Amen? Dito po, ang sabi sa sulat sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 8, talata 34, ang sabi po, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Amen? Yung alipin hindi kabilang sa sambahayan habang panahon. Anak lang ang tunay na kabilang sa habang panahon sa tahanan ng kanyang ama. Sino yung anak na iyan na kung saan laging naghahangad na ang kanyang buhay ay manatili sa tahanan ng kanyang ama? Ito yung bata na kapag nagkasala, marunong humingi ng tawad.
Narinig nyo kanina sa Ebanghelyo, sa homily ni Father, yung nangyari kay Haring David. Nung magkasala si Haring David, hindi lang nagkasala si David doon kay Bathsheba. Nakita nyo yung binanggit kaninang kasalanan ni Haring David po, na nagbunga ng kung saan pinamili po siya, anong gusto mong parusa? 3 yun. Amen? Na ang sabi po nung kanina sa humili ni Father, maraming walang kasalanan ang napahamak dahil sa ginawa ni David na kasalanan. Ang sabi, isa lang ang manalig at manampalataya sa isang pamilya, sa isang tahanan, ang buong sambahayan ng taong iyan ay lilingapin at ililigtas ng Diyos. Amen? Lilingapin o ililigtas po ng Diyos. Sino po yung mga taong iyan? Yan yung mga taong nananatili sa tahanan ng kanyang Ama. Amen? Sa paghahari, sa kaharian ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, at yan yung mga taong lumalayo sa kasalanan. Lumalayo sa kasalanan na kapag nagkagawa ng hindi tama, ang lapit ay sa Diyos para humingi ng tawad. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo para humingi ng tawad. Pag sinabing kapag ang tao humihingi ng tawad, pag alis niya sa harapan ng Diyos na ito, hindi na binabalikan yung ginawa niyang kasalanan. Amen. Yun ang tunay na anak. Amen. Lumalayo sa kasalanan. Hindi lang tayo basta-basta nagsisimba, pagtapos natin magsimba, binabalikan natin yung ginagawa nating hindi tama. Hindi yun ang anak. Amen. Yun ang anak na wala sa tahanan. Amen. Kapag wala ka sa tahanan, hindi mo mararanasan yung pagmamahal niya. Hindi mo mararanasan yung pagkukup niya sa iyo. Amen? At ang naglalayo sa tao, sa tahanan ng Diyos, sa paghahari ng Diyos ay kasalanan. Amen? Kaya bilang anak ng Diyos, ito ang dapat natin pinagsusumikapan sa buhay po natin, ang manatili tayo sa kanyang tahanan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi po, ito po yung kanyang mga kinikilalang anak. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Marcos, kabanata po ay 3, at talata po ay 34, may sinasabi po dito ang mabuting balita, na ang sabi ng mabuting balita ay ang ganito, tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya, at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Ang itinuturing niyang anak ay yung tumutupad, sumusunod sa kanyang kalooban. Amen? Ang sabi ng Panginoong Hesus, ito yung mga tunay kong kapatid, ito ang mga tunay na anak ng Diyos. Yung may panahon pakinggan ang salita ng Diyos. Amen? Yung may oras na kung saan alamin ang kalooban ng Diyos na ating amang nasa langit at kung saan yun ang pinagsusumikapan gawin sa kanyang buhay. Ang sabi po, sa Ebanghelyo ni San Mateo, kung tayo po ay pagsumakita natin na higit sa lahat makamtan ang paghahari ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Di ba? Para nakinikilala mo siyang Diyos pero ayaw mo naman sumunod. Amen? Para ano? Ano pang saysay ng kanyang pagiging Diyos na sinasabi natin, si Kristo ay Diyos, si Kristo ay Panginoon ng buhay ko, pero hindi naman natin gagawin yung gusto niya. Amen? Amen. Walang halaga yung pagiging Panginoon na sinasabi po natin. Kaya anong sabi ng Penso Kristo? Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Kundi iyaon lamang
tumutupad o gumagawa ng kalooban ng aking amang nasa langit. Yun ang tunay na anak ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Kinakailangan mga kapatid, bilang anak, makikita mo gaano ba kayaman ang tatay mo. Mayaman ba siya? Ano? Ang sabi ni San Pablo, ganito lang siya kayaman. Buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos. Mayaman ba yun? Amen? Kasi kapag sinabing buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos, walang hangganang kayamanan iyon. Hindi nauubos. Anumang oras lumapit ka, tiyak may maibibigay sa iyo kasi hindi nauubos ang taglay niyang kayamanan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na ang sabi po, kung tayo lang susunod, mabubuhay ayon sa kanyang kalooban, araw-araw idaragdag niya sa atin ang ating pangangailangan. Amen? Araw-araw idaragdag niya sa atin ang ating mga pangangailangan. Alam po natin iyan. Amen? Na sa buhay po natin ito mga kapatid, may mga pagpapala na minsan hindi mo inaasahan kusang dumarating. Amen? Bakit dumarating? Kasi yun ang tamang oras na ikaw may pangangailangan. Napunta po ako sa isang outreach. Ang sabi sa akin, magkikita tayo sa bayan, susunduin ka ng mga workers sa bayan, at dadalhin ka sa barangay na kung saan ando doon ang prayer meeting. Okay, umalis na ako sa amin. Dahil may susundo sa bayan, panatag ang loob ko. Makakarating ako sa bayan na yon. Ang problema, pagdating ko sa bayan doon sa simbahan na doon kami magkikita, walang sumundo sa akin na workers. Wala. Nagtanong-tanong ako kung paano puntahan yung lugar na iyon. Ang sabi, kinakailangan mo umupa ng tricycle para pumunta roon, marakarating ka doon. Ang sabi ko, magkano? Ang sabi, mga 100 o 150. Ang pera ko, 20 pesos na lang po. Totoo po yan. Ngayon po mga kapatid sa Panginoong Hesus, malaking problema sa akin yon. Ang tanong ko ulit ay ganito, wala na bang ibang pwedeng masakyan papunta doon? Sabi nila, may biyahe ng jeep na papunta sa ganito, dadaan yan doon, pero hindi yan pupunta doon sa barangay. Doon ka lang sa kalsada, lakarin mo papunta doon sa barangay na iyon. Di okay lang sa akin. Ang sabi ko, gaano kalayo mula doon sa bababaan ko? Mga 2 o 3 kilometro. Tanghaling tapat po iyan. Mga kapatid sa Panginoon, sakto, makakasakay ako ng jeep hanggang doon, sakto yung pamasahe ko. Hindi ko kulangin yung pamasahe ko. Nilakad ko yun. Nilakad ko yun kapatid, papasok doon, walang kabahayan. Mga puno ng kape, bababa ka doon sa baba ng bundok, tatawid ka ng ilog, lakad. Kapag nagsanga yung daan, doon ako namumroblema. Dahil wala ako mapagtanungan. Ang tanong ko lang, Lord, sino pa ba pagtatanungan ko? Maliban sa iyo, wala akong kasama dito, ikaw lang. Maiksing panalangin. Ituro mo sa akin kung saan ako dadaan dito. Alam niyo po, sa unahan ko may lilitaw na parang ipo-ipong maliit. Kung saan yung ipo-ipong maliit na naruroon ng kalsada, kung saan siya direksyon ng ipo-ipong maliit, yun sinusundan ko. 3 pagsangan ng kalsada, wala akong mapagtanungan. Pero sa tuwing tatanong ako kay Lord kung saan ako dadaan, lumalabas yung ipo-ipong maliit. Hanggang sa nakita ko yung arko, welcome sa barangay na iyon. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo.
may Diyos na nakakarinig ng ating dalangin. Pagdating ko doon, nakarating ko sa chapel, walang tao, sarado. Kaya pala sarado, kinansila yung gawain. Dahil yung mga workers attender pumunta sa ibang barangay para sumuporta sa opening ng gawain. May nakakita sa akin, sabi, Brad, ikaw ba yung preacher? Sabi niya, walang gawain, kansilado yung gawain kasi may opening sa kabilang barangay, doon sila sumuporta. Halika, Brad. Pinameryenda ako sa bahay nila, pinatuloy po ako. Tapos ako magmeryenda, paalam na ako, uwi na ako. Lakad ako po uwi. Sabi ko, Lord, kung kanina mula sa kantong iyong binabaan ko, ang lalakarin ko, ngayon pa uwi hanggang Maynila na to, Lord. Maglalakad ako. Totoo po yan. Nakikita ko sa unahan yung arko ng barangay, welcome. Di po ba? Pagpalabas ka na ang nakalagay, thank you, come again. Di po ba? Habang tinitingala ko yun, sabi ko, Lord, wag mo naman ipahintulot. Nalalakad ako hanggang sa amin. Ang layo, Lord. Totoo po yan. Habang tinitingnan ko palapit, thank you, come again. Alam niyo po, mga kapatid sa Panginoong Hesus, may narinig akong sumisigaw sa likuran ko. Brad, sandali. Antayin mo ako. Huminto naman ako. Nung lumapit po, sabi niya, Brad, pasensya na, nakalimutan ka man lang namin bigyan kahit pamasahe. Sabi niya, abutin mo to, Brad, kahit pamasahe lang yan. Pero nung tingnan ko, sobra-sobra sa pamasahe, liglig na pamasahe po iyon. Pero mga kapatid sa Panginoong Hesus, may Diyos, may Ama tayong nasa langit, nakakarinig ng ating dalangin. Amen. Na ang sabi po dito sa ating binasa, Ama naming nasa langit. Iba. Kapag alam mo, mayroon kang amang nasa langit, iba siya. Iba siya. Amen. Na alam mong isang ama na hindi kanya iiwan. Isang amang andyan siya lagi para sa iyo. Isang ama na kapag tinawag mo, naririnig ka niya lagi. Amen. Ang sarap na magkaroon ng amang katulad niya. Amen. Napakasarap niya magmahal. Kakaiba siya kapag siyang kumalinga po sa atin. Kakaiba siya kapag hinayaan natin na ang buhay natin ipakalinga po sa Kanya. Tumayo po tayong lahat. Isang karanasan na nasasabi ko sa sarili ko, mayroong Diyos. Amen. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Ama naming nasa langit, napakaligaya po namin na kami ituring mong iyong mga anak. Kamangha-manghang isipin ng isang katulad namin, O Diyos, na nabubuhay sa daigdig po na ito. Merong amang nasa langit na kumakalinga. Salamat, Ama naming nasa langit. Salamat. Salamat na itinuring mo kaming iyong mga anak. Amen, Lord. Ibinilang mo kami sa mga anak na pinag-uukulan mo ng pagmamahal. Yes, Lord. Salamat, Ama. Buong puso kami nagpapakumbabang lumalapit sa trono ng iyong biyaya ngayon at dumadalangin. Dinggin mo nawa
ang kahilingan namin, O Diyos. Kausapin niyo po siya. Ang panalangin ko sa iyo, aking Ama, na ang presensya mo ay lagi kong madama at makapiling ka sa araw-araw, sa bawat sandali ng aking buhay. Naway pakinggan mo tibok ng puso ko, pagkat walang magagawa kung ako'y hiwalay sa'yo. Ang nais ko ay makapiling ka at laging itaas ang ngalan mo. Kay buti mo, o aking Panginoon, sa iyo lamang ang aking pagsamba. Buhay ko'y alay sa iyo, dalangin ko gamitin mo, at sa puso ko'y manahat ka at pagharihan mo ako. Ang panalangin ko sa iyo, aking Ama, na ang presensya mo ay lagi kong madama at makapiling ka sa araw-araw, sa bawat sandali ng aking buhay. Naway pakinggan mo tibok ng puso ko, pagkat walang magagawa kung ako'y iwalay sa'yo. Ang nais ko ay makapiling ka at laging itaas ang ngalan mo. Kay buti mo, o aking Panginoon, sa iyo lamang ang aking pagsamba. Buhay ko'y alay sa iyo, dalangin kong gamitin mo, at sa puso ko'y manahat ka at pagharihan mo ako. Kay buti mo, o aking Panginoon, sa iyo lamang ang aking pagsamba. Buhay ko'y alay sa iyo, dalangin kong gamitin mo, at sa puso ko'y manahat ka at pagharihan mo ako. At pagharihan mo ako. At pagharihan mo, Jesus. Ama, itong aming dalangin. Maghari ka sa buhay namin at ang iyong pagsasama ang sa naming maranasan araw-araw. Salamat, Ama naming nasa langit. Na malapit kami sa trono ng iyong puso sa mga oras nito at dalangin namin. Dinggin mo ang aming mga dalangin. Amen, Lord. Panandalian tayong manahimik at sa inyong pananahimik, kausapin niyo siya. Hingin niyo ang ibig niyo. Naririnig niya ang puso mo ngayon. Ama naming nasa langit, kung paano ka noon kumilos, humawak ng putik para hubugin ang tao. Yung kamay mo na yan, O Diyos,
Hinihiling namin, kamay pa rin na iabot mo sa amin Amen, Lord. para anumang ang mayroong sira sa buhay namin, Lord, ayusin mo, Ama. Sumitan ng kamay mo, dalangin namin, ayusin mo ang buhay namin, Lord. Amen, Lord. Kamay mo lang ang makapag-aayos sa amin. Amen. Kamay mo lang ang makapagpapagaling sa amin kapag kami may karamdaman. Kamay mo lang ang aming inaasahan sa oras na kami ay may pangangailangan. Yes, Lord. Panginoong Jesus, kung paano mo rin iniunat ang iyong kamay para ipako sa krus para sa aming kaligtasan, kamay mo na yan ang aming pong inaasahan sa mga oras na ito, sa mga sandaling ito, na magkakaloob ng aming kahilingan. Inaangkin namin, Panginoon, na ang aming kahilingan ngayon ay iyon ang ipinagkaloob. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa Panginoong Jesus. Dakilang Diyos, maghari ka sa amin. At tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Patuloy kang maghari sa amin at dalhin mo kami, O Diyos, sa matuwid na landas. Amen. Nang mabuhay kami sa kalooban mo at mabuhay kami sa iyong mga biyaya at pangako, Panginoong Jesus. Pagpalain mo, Ama, ang lahat ng kahilingang itinataas, lalo't higit sa lahat, patuloy pong dalangin namin habang kami naririto sa bansang ito sa lugar ng Hong Kong po, O Diyos. Biyayaan mo kaming lahat ng magandang kalusugan at kalakasan, dakilang Diyos. Ilayo mo kami, O Diyos, sa anumang uri ng karamdaman, dakilang El Shaddai. At patuloy, dakilang Diyos, na dalangin namin, pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga pinaglilingkuran, Panginoong Jesucristo. At dalangin namin, O Diyos, ang iyong kabutihan ay maghari sa kanilang puso, ang pag-ibig mo ang maghari sa kanilang puso, O Diyos. Ang paglilingkod na ginagawa namin, Panginoong Jesus, ay patuloy amang madamhan nila ng pagmamahal na nanggagaling sa iyo, dakilang El Shaddai. At Ama, sa mga kamay ng mga kapatid ko nito, patuloy mong ilagay araw-araw ang mabubuting bagay na kanilang kailangan at ang mabubuting bagay na kailangan ng kanilang mga mahal sa buhay, ipagkaloob mo, Ama, araw-araw. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Salamat, Ama naming nasa langit, sa lahat ng mga pagpapalang binibigay mo sa amin at patuloy pang ipagkakaloob. Sa ngalan na Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo at patuloy kayong samahan at pagpalain ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinganyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan.
Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaan, paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaang mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uri ng mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit nang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Amen, Wednesday. Lord. God be the And see you glory. tomorrow. See you next week.